Nais tutukan ni Joshua Bebes ang peace and order sa bayan ng Santo Tomas sa Davao del Norte sakaling mapagbigyan na maging kabahagi ng konseho. Narito ang balita ni Brian Capunong. Sa huling araw ng paghahain ng kandidatura para sa mga nais kumandidato sa darating na midterm elections nitong Oktubre 8, naghain ng kanyang Certificate of Candidacy si Joshua Bebes para tumakbong konsehal sa bayan ng Santo Tomas, Davao del Norte. Siya ang kaisa-isahang kandidato sa naturang bayan sa ilalim ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP Laban. Si Bebes ay naging sa youth leader ng Youth for Peace sa ilalim ng pamumuno ng Armed Forces of the Philippines upang labanan ang pangre-recruit ng makakaliwang grupo sa mga kabataan. Kinilala din ito bilang outstanding youth leader sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Kung mabibigyan ng pagkakataon na manalo bilang municipal councilor sa darating na halalan, nais niyang hawakan ng komite ng Peace and Order upang manumbalik ang kaayusan na nasimulan noong Duterte administration. Gusto natin is tutukan natin yung advokasya ni President Duterte na maipatutuloy dito sa bayan ng Santo Tomas yung pagtutok sa criminality, drugs, and corruption. No? Alam naman natin na unti-unti na bumabalik yung problema natin sa drugs, lalo na dito sa Santo Tomas. Kaya isa yan sa mga gusto natin na matutukan sa Sangguniang Bayan na dapat yung ating mga pulisiya ay talagang lagyan ng ngipin, no, para na ma-implement ng maayos. And of course, mas papalakasin pa natin yung mga anti-drug council, no, advisory council sa ating lungsod na makafocus talaga especially sa ating mga kabataan para maiwasan na malulong sa droga. Of course, isa din sa gusto natin yung insurgency na problema natin na walang ma-recruit sa kabilang grupo. Isa din yan sa mga isusulong natin sa Sangguniang Bayan na dapat yung Santo Tomas is safe, no, para sa ating mga kabataan na wala talagang ibang grupo na makapasok dito sa ating lungsod. Nais din ng tumatakbong konsehal na maging boses ng mga katutubo sa kanilang bayan, maging ang paggawa ng mga programa para sa edukasyon. Isa sa mga programa natin yung mga makakatulong para sa ating mga mamamayan, lalo na dito sa bayan ng Santo Tomas, especially sa ating mga IT community. No? Isa talaga yan na bibigyan natin ng boses sa Sangguniang Bayan dahil nakikita natin na sa ngayon, walang boses yung mga IT communities natin, lalo na yung mga luma dito sa Santo Tomas. Pangalawa, isa sa ating mga tututukan sa legislatiya dyan sa Sangguniang Bayan ay yung ating sa education natin, no? Isa sa isusulong natin is yung paggawa ng scholarship program, lalo na sa mga kabataan na potensyal na maging doktor at abogado dito sa ating munisipyo. Sa huli, tiwala si Bebes na susuportahan siya ng mga taga Santo Tomas. It's a big privilege talaga sa akin, nabibigay sa akin na tiwala ng PDP Laban, lalo na sa nagbigay ng pona sa akin si Mayor Sebastian Duterte na maging parte ng PDP Laban at manok nila sa pagkakonsehal dito sa lungsod. No, napakalaking karangalan. Hindi ako natatakot, sir, kasi yung mga tao dito sa Santo Tomas mga matatalino. And of course, sir, ayaw na nilang mabudol pang uli. So sa ngayon, alam ko na nasusuporta sila sa nag-iisang kandidato ni President Duterte dito sa Santo Tomas bilang konsehal ng bayan. Ako si Brian Capunong, ang inyong citizen correspondent sa Davao Region, nag-uulat. Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal.